Meron sana akong gustong tanong sa'yo. Sino ba yung tumulak sa'yo? Sagutin mo yung tanong ko. Ang naalala ko lang, andun si Tyrone. Isa siya sa nakausap ko before the incident. Ayoko sana isipin to pero feeling ko plinano to ni Tyrone and ni Tali dahil galit sila sa akin. Umamin ka nga sa akin. Alam mo ba na yung Tyrone na laging ka-meeting ni Chris ay anak pala ni Rosel? Wala po talaga akong alam. Nagugulat na nga lang ako dun sa mga nalalaman ko eh. Baka naman pinagtatapan mo lang yung kaibigan. Ma'am, kung ano man yung nireport ko sa inyo noon, paninindigan ko na yun. Siguraduhin mo lang. Dahil kapag nalaman ko may tinatago ka sa akin, hindi mo magugustuhan ang gagawin. Relasyon talaga sa Tito Darius. Isusumbong ko kayo kay nanay. Kung ganyan kang padalos dalos, mabuti pa tigilan na natin to. Ano, totoo bang nagkakagusto ka na kay Rosel? Ano nangyayari? Ha? Madam! Madam, si Tyrone po! Madam! Tyrone! 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 Anak! Tyrone! Tyrone, sino ba yung mga lalaking yun? Tyrone, dahan-dahan. Masakit, Rosel, di ba? Pero kulang pa yan. Dahil ngayong patas na tayo, lalamangan pa kita. Teaser ko pa lang yan sa pa-main attraction ko. Just wait and see. Oh, bakit hindi maipintay ang mukha mo? Kakampi ba talaga kita? Umayos ka, ha? Tyrone! Dalhin natin siya sa ospital. Dahan-dahan. Kaya mo ba, ha? Dahan-dahan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. May problema si Rosel ngayon at saka ikaw, hindi mo na kasi nakokontrol ang sarili mo. Kung ganyan ang gagawin mo, ilalagay mo sa peligro mga plano natin. Madali tayong mahuli, madali tayong mabuking. Kailangan natin magsakripisyo. Kung gusto mong maging successful yung plano natin, konting tiis lang. Ito yung perfect timing na para maipakita ko kay Rosel na ako yung tamang asawa niya at saka yung stepfather para sa mga anak niya. Utak ang gagamitin, hindi emosyon. Ha? Ano naman yung magiging assurance ko dyan sa sinasabi mo? Tinutupad ko ang kasunduan natin. Ha? Hindi ako babali doon. Siguraduhin mo lang, Darius, ha? Kasi pag ako yung niloko mo, hindi ako magdadalawang isip na pasabugin yung sikreto mo. Ha? Hindi lang ako yung mawawala sa'yo. Mawawala lahat ng pinaghirapan mo sa plano na to. Nandito kami ngayon sa ospital. Oh, sige, antayin ka na lang namin dito. Rosel, ano ba nangyari kay Tyrone? Napasugod tuloy ako dito. Ha? Nabalitaan ko. Anong nangyari? Nasa ER pa si Tyrone eh. Nag-aantay pa kami ng update mula sa doktor. Pero ano nga ang nangyari? Bakit siya nabugbog? Hindi ko alam, Adela. Wala akong alam. Sino kaya ang pwedeng gumawa nito kay Tyrone? Imposible naman na may kaaway yung batang yon. Napakabait niya. Sa iisang tao ko lang naman alam na may atraso si Tyrone. Si Belle? Imposible naman na may kinalaman si Belle dito.
Si Bel, oo, sigurado ko wala. Pero Madam Jacinta, Rosel, may pamilya si Bel. Huwag muna kayong basta-basta nagbibintang. Wala pa tayong sapat na ebidensya. Pero may sapat silang motibo. Diba? Rosel? Bakit ginawa mo yun sa anak ko? Rosel, anong klaseng tanong yan? Anong ginawa ko sa anak mo? Nasa ER ngayon si Tyrone. Binugbog siya ng 2 lalaki. At kahit hindi mo sabihin, alam ko kayo ang nag-utos sa mga lalaking yon. Dahil gusto ninyong gantihan ng anak ko. Si Tyrone nabugbog? Oo! Ano? Masaya ka na? Nakaganti na kayo? Oo, galit ako kay Tyrone. Pero hindi ko siya kayang ipabugbog. Rosel naman, kaya kong lumaban ng patas. Patas? Naging patas ba kayo kay Tyrone dahil sa nangyari kay Belle? Malinis konsensya ko. Wala akong kinalaman kung ano nangyayari kay Tyrone. Baka meron siyang mga nakaaway. Na ngayon lang siya binalikan kaya siya nabugbog. Mabuting tao si Tyrone. Wala siyang kaaway. Nag-aaral, nagtatrabaho siya ng maayos. Kaya hindi ko matatanggap yung sinasabi mo. Lumalaban ng patas ang anak ko. Pinagbintangan niyo na si Tyrone kung ano man ang nangyari kay Belle. Kung ano-ano na masamang iniisip niyo laban sa anak ko. Kaya hindi imposible na kayong may kagagawan sa nangyari kay Tyrone. Humihingi kayo ng hustisya? Pwes ako rin. Hindi ko palalagpasin to. Ilalaban ko ang hustisya para sa anak ko. Nabugbog si Tyrone? Yun ang sabi ng nanay niya. Actually, nandito siya ngayon sa ospital. Sino naman pwedeng gumawa to sa kanya? Via? Baka naman may gumawa nun for Belle. Chris, kung ano man ang nangyari kay Tyrone, he deserved it. Siya yung unang nanakit. Binalik lang sa kanya. Because karma, it never sleeps. Nasaan si nanay? Galing ako sa bahay, walang tao. Nasaan siya? Kailangan ko siyang makausap. Wala dito nanay mo. Saan naman siya nagpupunta? Bakit? Hindi mo ba alam yung nangyari kay Tyrone? Pumunta sila sa St. Teres Hospital. Sinugod dun si Tyrone. Anong nangyari sa kanya? Stable na si Tyrone. Ang sabi ng doktor, wala naman daw bali yung katawan niya. Pero kailangan pa natin hintayin yung resulta ng CT scan niya para malaman natin kung meron ba daw siyang internal bleeding. Pero kung okay na lahat ng mga tests niya, pwede na daw natin siyang iuwi. Pero si Madam Jacinta kasi ayaw. Mas mabuti kung makonfine mo na si Tyrone para maobserban siya ng isang buong araw. Mas mabuti kung makasiguro tayo na okay na siya. Rosel, kung perang pinoproblema mo, sagot ko na. Ay, Madam, hindi na po kailangan. Ako nang bahala sa lahat ng bills dito sa hospital. Hindi ko kailangan ng approval niyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko to ginagawa para sa inyo, kundi para kay Tyrone. Ayos. May balita na ba kung sino gumawa niya kay Tyrone? Wala pa nga eh. Pero nag-report na kami sa pulis. Nagbigay na rin kami ng mga statement. At saka meron na rin kaming hinala kung sino. Pero hindi pa kami sigurado eh. Kung nandito ka sana may nagawa ka. Sana hindi to nangyari kay Tyrone. Ang kaso nga, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago.
iniiwan mo ang pamilya mo kapag may problema. Madam, nagpaalam naman po siya sa akin. Gaano ba kaimportante ang pinuntahan mo para ipagpalit mo ang pamilya mo? Bakit? Saan ka ba pumunta? Ano bang pinagkakaabalahan mo? Oo nga, Tito Darius. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Baka gusto mong i-share sa amin. Dali. Isa ka pa, Tali eh. Bakit ngayon ka lang? Ano rin ba ang pinagkakaabalahan mo? Kung pwede ho sana, tama na po. Hindi po to yung tamang lugar at oras para dyan. Ang mahalaga, ligtas na po si Tyrone. Kung pwede sana, ibuhusan lang natin lahat ng atensyon natin sa kanya. Well, anyway, nandito na naman kayong lahat. Siguro nga, hindi nyo na ako kailangan. Kaya mas mabuti pa kung aalis na lang ako. Adela, halika na. Samahan mo ako. Opo. Sila nang bahala dito. Lalo na yung mga kadarating lang. Para naman gawin nila yung parte nila bilang pamilya kay Tyrone. Via, sigurado ka ba wala kang kinalaman kay Tyrone? Naniniwala ka ba talaga na kaya kong patulan yung ganyang kababangan? Ikaw nga, Tito. Bakit tayong pinagbibitakan ni Rosel? Dahil tayo ang obvious na option. Malay ba natin kung kani-kanino may atraso yung batang yan? Hindi na ako magtataka, lalo na't anak siya ni Rosel. Naninugurado lang ako, Via. Dahil ako hindi ko kaya manakit ng bata. Lalo na, alam ko mabait si Tyrone. O baka naman hindi mo lang siya kayang saktan dahil anak siya ni Rosel. Baka akala mo nakalimutan ko na yung ginawa mong pagsikreto sa akin na si Rosel ang kasama mo doon sa naudlot ninyong ocular sa Santa Ines. Pwede ba, Via? Ilugar mo nga yung pagsiselos mo. Alam mo, anak o hindi siya anak ni Rosel, hindi ko kaya magpabugbog ng tao. Hayaan ko yung hustisya ang humusga para kay Beth. Don't worry, Chris. We'll get there. Sisiguraduhin ko na mananagot pa rin si Tyrone sa ginawa niya kay Belle. Anak, kamusta pakiramdam mo? May kailangan ka ba? Nagugutom ka? Gusto mo ng tubig? Nay, nagdagdag na naman ako ng problema. Sorry. Anak, huwag mo nang isipin yon, ha? Ang intindihin mo yung sarili mo. Magpahinga ka, magpagaling ka. Isa po akong malaking pasaway. Hindi ka pasaway. Alam mo, anak, may dahilan kung bakit nangyayari to. Ikaw pa rin yung anak na pinalaki ko. Ikaw pa rin yung Tyrone na may triple vitamin M. Mabait, makulit, at mapagmahal. Kahit kailan hindi mawawala yun. Malu! Malu, sandali.
Malu! Meron ako nakalimutang tanungin sa'yo. Gaano katagal ka na nagtatrabaho sa mga almendras? At ano pa bang mga sinisikreto mo sa akin, ha? Hindi naman sa ganon, Rosel. Ay, hindi. Wag na pala. Hindi na pala ako nagtitiwala sa'yo. Hindi ko na alam kung anong totoo o hindi totoo sa lumalabas dyan sa bibig mo. Si Bel na lang ang kakausapin ko. Gusto ko lang sabihin sa kanya na inosente ang anak ko. Alam ko na mabuti siyang tao. Gusto ko lang namang malaman kung may kinalaman yung mga magulang niya sa mga nangyari sa anak ko. Huwag mo nang ipilit. Walang alam si Bel. Huwag na nating palalain ang sitwasyon, Rosel. Pinalala nilang sitwasyon dahil sa nangyari kay Tyrone. Walang maibibigay na sagot sa'yo si Bel. Kung walang alam si Bel, sigurado ako ikaw, may alam ka. Kaya pwede bang Malu, sabihin mo na sa akin? Meron bang kinalaman sina Chris at Via sa nangyari kay Tyrone? Kahit hindi na lang para sa akin, kahit para na lang kay Tyrone. May kinalaman ba yung mga magulang niya? Sabihin mo sa akin! Talaga bang hobby mo na ang manggulo, Rosel? Una, nilandi mo ang asawa ko. Tapos muntik na mapatay ng anak mo ang anak ko. Tapos ngayon pati empleyado ko, inaagrabyado mo? Gusto ko lang malaman ng katotohanan. Kung tungkol to sa nangyari kay Tyrone, I'm sorry to disappoint you pero wala kaming kinalaman doon. Bakit kaya hindi yung mga sangganong katropa ng anak mo ang tanungin mo? Baka sila ang may gawa nun. Mabuting tao ang anak ko. Kaya pala tinulak niya si Bel. Dahil mabuti siyang tao. Kaya kong patunayan sa'yo na inosente ang anak ko. At kaya ko rin patunayan na wala kaming kinalaman sa nangyari kay Tyrone. Pero kaya ko din na papanagutin pa rin si Tyrone sa nangyari kay Bel. Just wait for it. Eh, dahil nga sa nangyari, talagang nahiya na ako humarap kay Tyrone. Hindi ko na ata kayang makipag-transaksyon sa kanya eh. I understand your decision, Mr. Almendras. Pero dapat mo ring maintindihan kung papanigan ko si Tyrone. Ano pong ibig niyo sabihin? Dahil sa nangyari, wala nang dahilan pa para ituloy ang business deal natin. Madam Jacinta, baka naman po pwedeng hindi umabot sa ganito. Parehong may lamat na sa magkabilang parties. Hindi ko man kadugo si Tyrone, pero pamilyang turing ko sa kanya. Nakita ko ang paglaki niya. At ako mismo magpapatunay kung gaano kabuti at kabait si Tyrone. Kaya hindi na magandang tingnan pa kung makikipag-deal pa ako sa mga taong umaakusa at kumukestyon sa pamilya ko. Ganyan kalaking tiwala ko kay Tyrone. Oh, Kali. Kailangan daw to ni nanay. Bakit hindi ka ba sasama sa pagsundo kay Tyrone? Hindi na. Tsaka hindi din naman ako kailangan doon. Aantayin ko na lang sila sa bahay. Alam mo, ikaw bata ka. Tuwing humirit ka, parang hindi mo pamilya yung dalawa. Parang hindi mo nanay si Rosel at kapatid si Tyrone. Bakit? Pamilya rin ba turing nila sa akin? Tigilan mo nga ako sa mga ganyan mo. Batang to. Sige na, bigay ko na lang. Anak, Nagdagdag na naman ako ng problema. Sorry. anak. Huwag mo nang isipin yon, ha? Ang intindihin mo yung sarili mo. Magpahinga ka, magpagaling ka. Kahit pinalabas na nga na nakatulak na si Tyrone, pero bait-baitan pa rin sila. Pero if it's me, the other way around, for sure napagalitan na ako at na-awardan na ako. Nakakainis. Kung mag-isa ka dyan, may problema ba? Kung nga ba may something talaga sa Melania yan. Alam mo, huwag mo ako lapit-lapitan. Isa ka pa eh. Akala mo kung sinong maamong aso, oh.
Pero yun pala, isang napakalaking anaconda na kumakain rin pala ng aso. Hoy, ingat-ingatan mo yung pananalita mo, ah. O bakit? Nakuryente ka? Natamaan ka ng kidlat? Ang sakit, no? Ang sakit makuryente ng facts. Sandali lang, ah. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Diretsuhin mo nga ako. Bakit, Melania? Gusto mo magkakilala tayo, no? O eto, alam ko na yung favorite number mo is number 2. Dahil pangalawa ka lang. At kahit na hindi mo sabihin sa akin, alam ko na ang favorite specialty mo is escabeche. Dahil kabit ka. Alam kong what's going on between you and Tito Darius. Si Adela dapat papunta na dito. Ang sabi ko sa kanya, huwag na siyang tumuloy. Total, nandito naman si Darius. Si Tito Darius kinuha na nga pala yung kotse. Nay, si Tali. Ah, nandito siya kagabi. Hindi ko na siya nakita nung nagising ako eh. Naku anak, hayaan mo. Sigurado ako pag uwi natin, hinihintay ka na ng kapatid mo. Okay ka lang ba? Mawalang galang na po, Mr. Tyrone Dizon. Bakit po? Ako po si Sergeant Pardo at meron ho kaming dalang warrant of arrest laban sa inyo sa kasong physical injury alinsunod sa criminal case number 85451. Huwag mo nang i-deny. Dahil nakita ko kayo kagabi, naghahalikan kayo. Tali. Ha? Gaano katagal nyo nang niloloko yung nanay ko? Alam mo, the first time I saw you, alam kong may plano ka na. Pero wala na kayo, okay? Because your secret affair ends here. And you have to come out dahil isusumbong ko kayo kay nanay. Huwag na huwag mong gagawin, Tali. At bakit naman hindi, ha? Akala nyo mauuto nyo ako? Kaya pala kino-close mo ako to gain my trust? Pero sorry to break it up to you, never mo akong mauuto. Narito ang kopya ng warrant of arrest at sa bisaw nito inaaresto ka namin ngayon. May karapatan kang manahimik at kumuha ng abogado. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. Teka, Sir, huwag niyo pong hahawakan yung anak ko. Mrs., huwag na kayong humarang. Sumama na lang ako kayo sa presinto. Sandali lang, Sir. Nakikiusap ako sa inyo. Wala ko siyang kasalanan. Huwag niyo pong ikukulong yung anak ko. Wala siyang kasalanan. Sir, maniwala ko kayo sa akin. Wala ko siyang kasalanan. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo siyang ikulong. Ano nangyayari dito? Ano, Chris? Masaya ka na? Dahil makukulong na yung anak ko? Kahit wala naman siyang kasalanan? Ibig sabihin, may nagsampa ng kaso? Sir, nakikiusap ako sa inyo. Wala akong kasalanan yung anak ko. Inosente ko siya. Huwag niyo ko siya ikukulong. Nakikiusap ako sa inyo. Chris, nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo yung anak ko. Tulungan mo si Tyrone. Wala talaga siyang kasalanan. Inosente yung anak ko. Ano bang tingin mo, ha? Nakapag sinabi mo ba lahat? Ano, mag-iiba yung trato sa'yo ni Rosel? Ha? Ano na, magiging apple of the eye ka niya? Kasi hindi mangyayari yun, Tali. At bakit naman hindi? Anak ako ni nanay. Pakikinggan niya ako at paniniwalaan niya Yun ako. ang akala mo. Hindi mo ba naisip na ibang-iba yung trato ni Rosel kay Tyrone, ha? Ang layo sa'yo na kahit anong gawin ni Tyrone, buo yung pagkampi ni Rosel sa kanya. Kasi hindi ka nila kadugo. Hindi ka anak ni Rosel, Tali. Pag hindi mo tinulungan yung anak ko, pagsisisihan mo to. Pagsisisihan mo to, Chris. Wala siyang kasalanan. Chris, hindi mo to pwedeng gawin. Dahil... Meron kang dapat malaman. Meron akong dapat sabihin sa'yo. Tungkol sa pagkatao na tungkol kay Tyrone.
kalokohan yung pinagsasabi mo, ha? Hindi ka anak ni Rosel. Ampun ka lang. Nagpapatawa ka ba sa akin, ha? Kakambal ko si Tyrone. Hindi ikaw ang totoong kambal. Hindi ka pinanganak ni Rosel. Hindi ka anak ni Rosel. Hindi ka niya kadugo. Naiintindihan mo ba? Sira ulo ka talaga, no? Akala mo maniniwala ako sa'yo? Gumagawa-gawa ka lang ng kwento para hindi ko kayo ibuking ni Tito Darius! Well, sorry to tell you, ha? Isusumbong ko pa rin kayo kay nanay! Hindi ako papayag. Kailangan maintindihan mo yung totoo, Tali. Tawan mo nga ako! Bitawan mo ko! Makinig ka. Marami pa akong sasabihin sa'yo. Kung kalokohan na naman to, ha? Hindi mo ko maloloko. Wala ka nang ligtas. Okay? I-expose ko kayo ni Tito Darius at isusumbong ko kayo kay nanay. Huwag mo ipahamak, anak. Rosel, ano yung sasabihin mo? Ano yun, Nay? Dahil? Sabihin mo na. Kailangan mo siya tulungan kasi... Oo nga. Ano ba yung sasabihin mo? Sabihin mo na. Dahil? Sabihin mo na. Ano ba yun? Ha? Rosel, sabihin mo. Ah! Darius! Darius! Darius, tama na! Tama na! Tama na, Darius! Okay. Hindi mo katigilan ng asawa ko, ha? Wala akong ginagawang masama. Ha? Eh ano itong mga pulis na to? Darius, hindi naggugulo si Chris. May mga pulis kasi i-arestuhin nila si Tyrone dahil ito sa nangyari kay Belle. Ano kasalanan ng anak ko? Bakit niyo siya pa-aresto? Anong walang kasalanan? Yang Tyrone na yan ang suspect sa nangyari kay Belle. Kaya dapat lang talaga siyang hulihin at dapat siyang makulong. Mabubulok na sa kulungan yung anak mo. Sabi mo? Tali, hindi mo ina si Rosel. Dahil ang totoong nanay mo ay ako. Ampun ka lang. Magagaya sa'yo yung anak mo. Walang kinabukasan at sira ang buhay. Napakasama mo talaga. Napakasama mo. Walang kasalanan yung anak ko. Wala siyang kasalanan, pati inosenteng tao ginaganito mo. Inosente? Hindi siya inosente. Isa siyang Tama na, Bea! Tama na! Tama na! Alam mo, hindi ka talaga titigil sa pagkasinungaling mo, no? Hindi ako nagsisinungaling. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi si Rosel ang nanay mo. Ako ang nanay mo. Sa akin ka nang galing. Hindi. Hindi yan totoo. Yun ang totoo. Kaya nga ako bumalik dito eh. Kaya ako namasukan dito kasi gusto kong mapalapit sa'yo kahit paano. Tama na! Bakit kasi sila pa yung matapang? Sila na nga ito ng agabyado. Sila na nga yung nakademanda. Walang kasalanan yung anak ko. Wala kang karapatang gawin sa kanya yon. Meron! Dahil anak namin ang inagrabyado nyo! And Belle deserves justice! Ano ba hinihintay nyo? Damputin nyo na yung kriminal na yan! Sumunod na lang ako sa bahala. Anong bala? Darius! Darius, tulungan mo si Belle. Tulungan mo si Tyrone. Magpapiansa tayo. Akong bahala. Akong bahala. Magpapiansa tayo. Bahala. Kung kaya nyo, serious physical injuries ang sinampa naming kaso namin kay Tyrone. Malaki ang bill. So, good luck. Let's go. Bahala. Akong bahala. Gumawa ka ng paraan. Gagawa ko ng paraan. Huwag ka nang umiyak. Tama na. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Anak. Bahala. Ako ang ina mo. Ako yung nagsilang sa'yo. Ako ang kadugo mo. Huwag mo na akong lokohin. Hindi kita niloloko, anak. Kaya nga ako pumasok dito eh. Kaya ako nagbalik dito kasi gusto kong mapalapit sa'yo kahit papano. Bitawan mo nga ako.
Huwag mo na akong lukuhin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Maniwala ka man o hindi mababago nun ng totoo. Ako ang totoo mong nanay. Ako ang kadugo mo. O sige, pag ikaw yung nanay ko, edi paano ako napunta kay Rosel, ha? Sabihin mo sa akin. Alam kong malaki yung kasalanan ko. Pero nung pinanganak kita, litong-lito ako. Hindi ko alam yung gagawin ko, kaya iniwan kita kay Malu. Malu? Kilala mo ba siya? Sino ko kayo? Ako si Malu. Kaibigan ko si Rosel. Kaibigan ka ni nanay? Anak ka ni Rosel? Oo. Ako po yung isa niyang anak, yung kakambal ni Tyrone. Ikaw na pala si Tali. Ang laki mo na. Pero di pa rin pumuputi. Nakakainis nga eh. Sa dinami-dami ba naman pwedeng manahin, hindi pa talaga yung kaputian ni nanay na mana ko? Ganun talaga. Minsan na nga lang eh. Naisip ko, anak ba talaga ako ni nanay? May nasabi po ba ako? Teka, ano po ba talagang kailangan niyo dito? Nakita ko yung babaeng yun. Si Malu. So kaya pala siya nandun. Alam niyang ampun lang ako. Oo, nak. Kay Malu kita iniwan, pero hindi niya alam kung paano ka palakihin. Kaya kay Rosel ka niya iniwan. So ano? Pinagpapasapasahan niyo lang ako na parang tuta. I'm sorry, anak. Kaya nga ako nagbalik eh, para sa'yo. Hindi. Bakit ngayon pa, ha? Kung kailan malaki na ako. Kung kailan si Rosel na yung nakilala kong nanay. Anak, hindi rin naman madali ito para sa akin eh. Wala akong pakialam. All this time, hindi ko pala sila pamilya. Tapos ang lakas ng loob ko mag-expose ng ibang tao na ampon siya, pero ako rin pala ampon. Walang hiya niyo talaga eh. Anak. Bitawan mo ako. Huwag mo akong matawag-tawag na anak kahit kailan hindi kita matatanggap. Anak. Tali! Hindi mo dapat dinimanda si Tyrone. Anong hindi? Paano yung nangyari kay Bella? Hayaan na lang natin? No! Dapat managot ang may kasalanan. Look, hindi tayo sigurado kung si Tyrone nga ang may kagagawan nito. Anong hindi? Eh, di ba lahat naman ng ebidensya si Tyrone ang tinuturo? Ano ba nangyari sa'yo? Bakit nagkakaganyan ka? Hindi ka ba interesado na mabigyan ng hustisya yung nangyari kay Belle? O baka naman lumalambot ka na dahil sa Rosel na yun? Pwede ba? Huwag mong dalhin dyan ang usapan, ha? Bakit? Dahil guilty ka? Naawa ko kay Tyrone. Naaawa ka kay Tyrone. So kay Belle, hindi ka naaawa. Ganun ba? Alam mo, hindi mo ko naiintindihan. Hindi ko naiintindihan? Then tell me, Chris. Anong hindi ko naiintindihan? Explain it to me. Mabait na bata si Tyrone. Kapag nakulong si Tyrone, ang nag-pursue etong kaso niya,
magkakaroon ng lamat ang kinabukasan ng bata. Well, he deserves it. Dahil mana siya sa nanay niya na bulok ang pagkatao. Maayos kayo dyan ha, walang kaguluhan dyan ha. Tyrone. Tyrone, anak. Nay, Anak, huwag ka mag-alala ha. Gagawa namin ng paraan ng Tito Darius mo yung pampiyansa para makalabas ka dito. Nay. Huwag niyo po akong intindihin. Mas mahalaga ang kalagayan ninyo. Huwag po kayong mag-alala lang masyado sa akin. Imposible naman yung sinasabi mo. Siyempre mag-aalala ako para sa'yo. Anak, hindi ako matatahimik hanggat di ka makalabas dito. Huwag kang mag-alala, kaming bahala. Nagawa kami ng paraan. Sir Chris, kailangan niyo pong tulungan si Tyrone. Kailangan niyo po siyang mailabas sa kulungan. Hindi ko naman gusto yung mga nangyayari. Si Bea lahat may pakana nito eh. Kahit pa, sir. May pananagutan kayo kay Tyrone. Bakit? Dahil takuhan siya ng kasosyo ko, ganun ba? Opo, sir. Pero mas malalim pa doon. Tulad ng? Kapatid po ni Tyrone si Belle. Kaya pala ganun yung trato sa akin ni nanay kasi ampon ako. Naku, siguradong matutuwa si Tyrone dito. Eh, naku, gustong-gusto niya ng mga ganitong t-shirt, yung may pa superhero. Yan, mabagay ito sa anak ko. Tay, pwede bang akin na lang to? Anak, bakit mo kinuha? Eh, para sa kapatid mo yan. Eh, Nay, bakit siya meron tapos ako wala? Lali, di ba pinapipili kita kanina? Eh, bakit hindi ka kumuha kung anong gusto mo? Eh, Nay, ang papangat ng mga damit doon eh. Gusto ko sa department store. Ayoko sa ukay. Anak, eh, saan ba galing yung t-shirt na yan? Hindi ba sa ukay-ukay din? Kahit pa, Nay, akin na lang to. Thank you, Nay. Eh, para nga yan sa kapatid mo, para yan kay Tyrone. Eh, bakit siya na lang lagi, Nay? Bakit siya na lang parati? Lali, hindi totoo yan, ha? Iba talagang trato mo sa kanya, Nay. Kali, hindi totoo yan, ha? Pantay lang ang tingin ko sa inyong dalawa. Eh, di akin na lang tong t-shirt na to, Nay. Kahit galing pa sa ukay to. Akin na lang to. Gusto ko man lang maramdaman na miss naman ako kay Tyrone. Kahit minsan lang na eh. Ampon ako! Ampon ako! Ampon ako! Ampon! 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 Inawin mo nga yung sinasabi mo. Magkapatid si Tyrone. At si Belle? Opo, sir. Dahil iisa ang ina nila, si Rosel. Iisa po ang pinanggalingan nila. Pero magkaibang ama. Ganun ba? Opo, sir. Ganun na nga po.
Sino ba kasi ang tatay ni Tyrone? Kilala mo ba? Kasi sir, nasa abroad na ako nung nabuntis si Rosel ang tatay ni Tyrone. Hindi ko na po nakilala. Yun po. Alam mo, hindi ko pwede sabihin to lahat kay Beth kung hindi mabubukin itong mga sikreto natin. Kaya nga po, Sir Chris, kayong inuudyukan kong tumulong kay Tyrone. Para hindi nila malaman ang totoo. Darius, ano na ngayon ang gagawin natin? Hindi pwedeng magtagal si Tyrone doon sa kulungan. Baka mamaya mapano siya doon. Huwag kang mag-alala, gagawa ko ng paraan. Paano? Wala naman tayong ipon. Yung pera mo, diba, ginamit mo na kay Tyrone noon? Bahala. Bahala, huwag kang mag-alala. Didilayan siya ako. Dapat lang gawan mo ng paraan. Lali, Nay, may kailangan kang malaman. Importante. Nay, naririnig mo ba yung sinasabi ko, ha? Kailangan nating mag-usap. May kailangan kang malaman. anak, pwede ba saka na lang natin pag-usapan yan, ha? Kasi meron kaming kailangan gawan ng paraan ng Tito Darius mo, eh. Meron kaming iniisip na problema, eh. Ano na naman ba yung pinoproblema mo, ha? Dali, hindi yung ba alam? Si Tyrone na si Presinto nakakulong. Sinampahan siya ng kaso. Maari siyang magtagal doon. Baka sigurado kung masisira ang buhay niya, ang kinabukasan niya. Dali, ano ba talaga ang nangyari? Nandoon ka sa insidenteng pinangyarihan. Meron ba talagang tumulak kay Belle? Imposible naman na si Tyrone na may gawa nun. O ba't ako yung tinatanong mo? Dali, kailangan natin tulungan ng kapatid mo. So ano yung gusto mong gawin ko, ha? Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ang tumulak kay Belle? Good news, Belle! Alam mo, ang ganda ng result mo. Walang problema. Kaya pwede ka na raw umuwi anytime. Mabuti naman, Dad. Kasi gusto ko na po umuwi. Gusto ko na bumalik sa normal ang lahat. Pero anak, kailangan mo asakasuhin yung kasong sinampa mo kay Tyrone. Kaso? Anong kaso? Nag-file ng kaso nanay mo labang kay Tyrone. Hinuli siya ng mga pulis at nakakulong na siya ngayon. What? Hindi mo alam? Dad, nagulat nga ako na umabot pala sa ganito. Anong hindi mo alam? Belle, hindi po pwede mag-file ng kaso ang nanay mo labang kay Tyrone nang hindi mo alam. Unang-una, ikaw yung complainant. Ikaw yung biktima. At 18 ka na. Hindi na maaaring mamagitan ng nanay mo. So, paano siya nakapag-file ng kaso kung hindi mo alam? Dad, hindi ko talaga alam kung paano nangyari to, but I swear, hindi ko sinabi kay Mommy na magsampa siya ng kaso against Tyrone. Wala naman po akong ginawang statement. Ibig sabihin, gawa-gawa lahat ito ng mami mo? Bakit kayo ganyan magtanong sa akin, Nay, ha? Pinagbibintangan niyo ba ako? Gusto ko lang malaman ng totoo. Paano na pag sinabi ko yung totoo? Na ako naman pala talaga yung gumawa nun kay Belle? Ano, okay lang? Okay lang pag ako yung makulong? Wag lang si Tyrone? Kung yun ang katotohanan, dapat kang managot sa kasalanan mo. O di lumabas din yung totoo. Nabaliwala ako sa inyo. Kaya niyo akong isacrifice basta masave lang si Tyrone, tama? Ano gusto mo, ha? Magdusa yung kapatid mo? Kahit inosente siya, kahit wala siyang kasalanan? Nay, hindi lang si Tyrone yung anak niyo! Pero hindi ibig sabihin nun, aakuin ni Tyrone ang kasalanan mo. Wala talaga kayong pagmamahal sa akin, no? Kaya niyo lang ako gawing ganyan? Dahil puro kasama ng loob. Puro kasakit ng ulo. Mga bata pa lang kayo ni Tyrone, lagi mo na lang siyang pinapahamak. Sumusobra na kayo, Nay, ha? Wala ka talagang hiya? Ikaw ang walang hiya. Wala kang utang na loob.
Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin ni Tyrone para sa'yo, ito ang gaganti mo sa amin? Ang sabihin mo, wala kang kwentang ina! At wala ka rin kwentang anak. Wala ka talagang pagmamahal sa akin. Puro na lang iniisip mo, si Tyrone, Tyrone, Tyrone! Okay, sige. O di magsama kayo ng paborito mong anak. Bahala na kayo sa buhay niyo! O anong gagawin mo? Lalayas ka? Oo. O sige, lumayas ka! Hindi ko na kayo kailangan. Mas hindi ka namin kailangan. Wala kang utang na loob. Lumayas ka! Layas! Ano pa iniintay mo? Lumayas ka. Layas! Di ba gusto mo lumayas? Gusto mo kaming iwan? Ano pa inaantay mo? Gusto mong karagdag kita? Layas! Layas! Ano? Magmamatigas ka? Ha? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo? Ito pa ang igaganti mo sa amin? Matagal na akong nagpapasensya sa'yo, Tali. Kahit na hindi mo ako tinuturing nanay mo. Dahil iniisip ko noon, baka may pagkukulang ako sa'yo. Pero ngayon, hindi na. Tama na. Hindi mo na ako mapapastos. Ayaw mo sa amin? Pwes, mas ayaw namin sa'yo. Lumayas ka! Lumayas ka! Itong gusto mo, diba? Layas! Layas! Ngayon ko napatunayan na wala talaga akong halaga sa'yo. Hindi ko kayo panghihinayangan. Magsama-sama kayo sa impyerno at yang asawa mong yan, deserve mo yan. Magdusa ka! Shell, kalma lang. Siguro, hindi dapat ganito. Kausapin mo ng maayos yung anak mo. Matagal na akong nagtitimpi kay Tali. Marami na siyang perwisyong ginawa sa amin ni Tyrone. Bawa naman si sa'yo. Parang pinagsasaklo ba ng langit at lupa? Sabi mo sa nanay mo, kaya mo, di ba? Bayanin na ako. Tao lang ito ah! Yan! Bilhin mo! Tali, sinabi ko naman sa'yo, hindi ka totoong anak ni Rosel, kaya ganun ka na lang niya kontratuhin. Ano bang problema mo, ha? Bakit mo ba ginugulo yung buhay ko? Anak kita! Hindi mo na mababago yung totoo. Ay kung ikaw talaga yung nanay ko, bakit mo ako iniwan, ha? Bakit mo hinayaan na maampon ako ng iba? Alam mo, masama ka ring ina eh. Mas masahol ka pa kay Rosel. Kaya kayo parehas, hindi ko kayo kailangan. Anak. Bitawan mo ako. Ang sama mo. Ang sakit-sakit ng ginawa ninyo. Tali!
Tama ba yung nagawa ko? Napagsalitaan ko yata ng sobra si Tali. Baka mas lalo niyang isipin na hindi ko siya anak. Eh, yun naman na totoo eh. Ano ka ba, Rosel? Tama lang yung ginawa mo. Kulang pa nga yun eh. At saka kung ako yung nanay ni Tali, naku, mas masahol pa doon ang gagawin ko. Yung anak mong yun, ang gaspang ng ugali. Ang layo kay Tyrone. Kay tama lang yun. Alam mo, lumaki sa amin si Tali. Hindi man kami magkadugo, pero anak ko pa rin siya. Oo nga, pero wag mo na munang intindihin si Tali, ha? Wag mo muna siyang isipin. Ano naman yung anak mong yun eh, yung ugali, no? Parang hindi ka naman nasanay. Laging nagsaselos kay Tyrone. Para bang hindi niya maintindihan na sa panahon ito, mas kailangan kayo ni Tyrone kaysa sa kanya. Ayaw man lang magbigay. Sana makagawa na ng paraan si Darius. Nang sa ganun, matapos na yung problema namin kay Tyrone. Sana nga. Anak! Anak, ano nangyari sa'yo? Yes, attorney. Basta siguraduhin natin na lalong madidiin yung Tyrone na yun. Ha? Okay. Akali, tigilan mo yung kalokohan mo, ah. Chris! What the hell is wrong with you? Alam ko ginawa mo. Dahil nagsabi sa akin si Belle na hindi siya nag-file ng complaint laban kay Tyrone. So what? So what? So paano ka nakapag-file ng kaso? Paano mo napakulong si Tyrone? Kung yung biktima mismo ay hindi nagsampa ng kaso. Ginawan ko ng paraan! Ako yung nag-prepare ng statement ni Belle. At ginawa ko yun para mabigyan siya ng hustisya. Hindi hustisya yung habol mo, ha? Sabihin mo ang gusto mo ay makabawi kay Rosel. Yun yun! Either way, karapatan ko yun! Because I am the mother! And if the child refuses, then the parent steps in. In case you forgot, that's how protection works, Chris. Via hindi sa maling paraan! You cannot file a criminal complaint on Belle's behalf kung siya mismo walang sworn statement. Naintindihan mo ba? Talaga ba, Chris? Ha? All this effort para lang matulungan yung Tyrone na yun? Bakit? Mas mahalaga na ba siya kaysa sa ampon mo? Dahil ba anak siya ni Rosel, kaya siya na yung mas gusto mong protektahan? Sabihin mo nga sa akin, Chris. Mahal mo pa talaga yung babaeng yun, no? Answer me! Sir, hindi niyo man lang naprotektahan tong anak ko. Hinayaan nila na mabugbog siya. Ma'am, pasensya na po kayo, ma'am. Narubo lang po sila sa loob eh. Hindi namin napigilan. Nay, ayos lang ako. Anong ayos? Sino may gawa sa'yo niyan, ha? Sila ba? Hoy, kayo! Nay, Kayo, makinig kayo sa akin! Wala kayong karapatan saktan yung anak ko! Kalma lang po, ma'am. Anong kalma? Hindi ako matatahimik hanggat nasa loob ng kulungan yung anak ko! Nay, tama na. Anak, mabuti kang tao. Mabuti kang anak. Dapat wala ka dyan sa loob ng kulungan. Ma'am, papasok ko na po yung anak niyo. Tyrone, babalikan kita dito, ha? Hello, pare. Peramin mo naman akong pera. Sa katapusan, babayaran kita. Tama ba yung narinig ko? Kaya bago-bago mo pa lang dito, nangungutang ka na agad?
Kaya hindi nagsasabi sa'yo si Rosel eh. Nanunumbat ka. May karapatan akong manumbat sa inyo dahil mga tauhan ko kayo. Pwes, di mo naman ako tauhan eh. At saka nangungutang ako, hindi para sa sarili ko. Para kay Tyrone. Anong para kay Tyrone? Hindi ba? Kasi settle ko pala ng hospital bills niya. Eh, hindi nga yun para doon. Dahil nakakulong si Tyrone sa presinto. Dahil inihabla siya ng pamilya ni Chris dahil sa nangyari sa anak niya. Ano? Bakit kayo mo lang sinabi sa akin? Adela, kailangan talaga makagawa na ako ng paraan para makalabas na ng kulungan si Tyrone. Nakausap mo na ba si Darius? Nakakuha na ba siya ng pampiyansa? Hindi ko na mahihintay si Darius. Kailangan ko ng kumilos. Anong gagawin mo? Makikiusap ako kay Belle na iurong na yung kaso laban kay Tyrone. Oo nga, kawawa naman si Tyrone ko. Teka, sandali. Eh, hindi naman totoo yung binibintang nila kay Tyrone, di ba? Saang presinto nakakulong si Tyrone? San Luis. Nandun na si Rosel. Dinala ng gamit si Tyrone. Hindi pwedeng magtagal si Tyrone sa kulungan. Masisira ang kinabukasan niya. Tama, madam. We need to rescue him. Oo. Ako magpapiyansa sa kanya. Wow. Talagang all out na suporta. Oo naman. Kumpara sa walang kwentang katulad mo. Halika na. Kailangan ako ni Tyrone. Nakakapwisit talaga yung Rosel na yan. Matagal ng panahon yun, pero siya pa rin iniisip ni Chris. Kaso ma'am, mali naman yung pinakulong niyo si Tyrone. At sila pa talaga yung kinakampihan mo. Tsaka teka nga, bakit? Hinihingi ko ba yung opinion mo? Sorry po ma'am, bumabalanse lang naman ako. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nagagantihan ng matindi ang Rosel na yan. Pero ma'am, hindi po dapat si Tyrone ang pagdiskitahan niyo. No, Malu. Dapat nga si Tyrone para mas masakit kay Rosel. Kaso ma'am, wala na rin namang bisa yung pag-aresto kay Tyrone. Lalo na pag nalaman nila na hindi naman talaga nagdemanda si Belle. Nagawa-gawa niyo lang yung statement. Pwes, kakausapin ko si Belle. I will convince her na mag-file ng kaso laban doon sa Tyrone na yon. Yung mas mabigat. Para siguradong hindi na makalabas on bail yung Tyrone. Tingnan ko lang kung makayanan pa ni Rosel ito. Nag-away kayo ni Dad. Yes, Belle.
dahil dinamanda ko si Tyrone on your behalf. Pero anak, ginawa ko lang naman yun dahil gusto ko mabigyan ng justice yung nangyari sa'yo. Ma'am, sana kinonsultan niyo muna ako. I know. Pero iniisip ko kasi baka mahina pa yung katawan mo, kaya mag-isa na lang ako kumilos. Baliwala lang ang demanda na ginawa niyo kung hindi sa akin manggaling. Kaya nga, ngayon hihingin ko sana sa'yo na nagawa ng statement. Ituloy natin yung demanda kay Tyrone. Pero this time, hindi na basta-basta assault resulting to physical injury. Dapat attempted murder. Pinagplanuhan niya to. Muntik ka nang mamatay, Belle. Kaya dapat maparusahan siya. Pero ma'am, what if hindi si Tyrone ang tumulak sa akin? Kung hindi siya, sino? We need to do this. Kailangang managot yung kriminal na yon. Kailangan siya maparusahan. Manindigan ka sa tama, anak. Para hindi na siya makapanakit ng iba. Makumbinsi mo kaya si Belle? Baka mamaya kinausap na yun ni Via. Magkakausapin ko siya, magmamakaawa ako. Sigurado naman akong pakikinggan ako ni Ben. Kapal naman ang mukha mong pumunta dito. Sa tingin mo, pakikinggan ka talaga ni Ben? Mabuting tao si Belle. Alam ko na maiintindihan niya ako. Talaga? Confident ka dyan? Pia, maawa ka naman sa anak ko. Wala talagang kasalanan si Tyrone. Mabuti siyang tao. Walang mabuting manggagaling sa isang bulok na katulad mo. Pia, kung galit ka sa akin, ako na lang. Huwag mo nang idama yung anak ko. Bakit hindi? Damay-damay na to. Sinaktan ng anak mo ang anak ko, kaya magbabayad kayo. Sasampahan namin ang bagong kaso si Tyrone. Frustrated murder. Mas matindi, mas mabigat ang parusang naghihintay. At higit sa lahat, walang bail. Para tuluyan ang mabulok sa kulungan niyang anak mo. Masisira ang future niya, ang buhay niya. Magmamana siya sa'yo na wala ng kinabukasan. Ikaw kasi na sobrang yabang mo. Sobra pa yung pride mo. Wala ka namang may pagmamalaki. Sobra ka na talaga. Wala ka ng respeto sa akin. Mas hindi ka namin kailangan. Wala kang utang na loob. Lumayas ka! Layas! Miss, pang mag-isa ka yata. Sino ba kayo, ha? By the way, I'm Alvin, and my friend here is Marcus. O ngayon, kilala mo na kami. Corny niyo. I think you're hot. Of course I'm hot. Alam ko yun. Tara, sayo tayo. Tara. Gusto mo sumayaw? Tara, sayo tayo. Let's dance. Come here, let's dance. One. Sayo na. Pinagtsatsagaan ko kayo, ha? Galingan niyo yung pagsasayaw niyo.
Bitawan niyo nga! Ano ba? Ano ba? Ano dito? Bitawan niyo ako! Ano ba? Ano ba? Bitawan! Sarapang ka rin dyan. Ay, hindi ako masasarapan! Bitawan mo ako! Ah! Via, nakikiusap ako sa'yo. Ina sa ina. Maawa ka naman sa akin. Maawa ka naman sa anak ko. Mabuti siyang tao. Bakit ako makikinig sa pakiusap mo? Di ba kailan lang nahuli kita na nilalandi mo yung asawa ko? Via, wala kaming ginagawang masama. Sinungaling! Hindi ako naniniwala sa'yo dahil muntik mo na agawin sa akin ang asawa ko dati. Hindi totoo yan, Via. Gusto mo talagang iurong namin ang demanda laban kay Tyrone? Oo. Nakikiusap ako sa'yo. Okay. Well, this may sound like a cliche, but I can't help it. I really want to do this. Via, sabihin mo lang sa akin. Lahat gagawin ko para sa anak ko. Lumuhod ka sa harapan ko at halikan mo ang paa ko. Halika dito. Bitawan niyo ako! Ano ba? Ano mo? Kiss me ang mga bastos! Okay ka lang? Ano ba? Bitawan mo nga ako! Ano mo, visit kayo sa buhay ko eh! Narinig mo naman siguro yung sinabi ko. On your knees, now. Talaga lang ah? Hanggang ngayon, sa panahon ngayon, yan pa rin ang pagagawa niyo sa mga katulad namin? Kneeling is a sign of surrender. At gusto kong makita na sumusuko na sa akin si Rosel. Kasi... Hindi naman ako magtataka. Pinagawa mo na yan sa akin noon. Gagawin ko ulit. Basta ipangako mo lang sa akin na iuurong mo yung demanda laban sa anak ko. Blah, 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 blah. Ang dami mong satsat, lumuod ka na! Oh, Rosel. Wag. Yan. Ganyan nga. Matuto kang lumugar sa dapat mong kalagyan. Dahil ang mga katulad mong mahirap, sa ibaba lang namin nababagay. Ngayon, halikan mong paa. Sobra. Rosel, ano ba? Huwag mo nga gawin yan. Sobra na. Sobra naman kayo. Tyrone, Tama, Sinta. hindi ka dapat nandito. Tumawag na ako sa abogado ko para ayusin ang piyansa mo. Para makalabas ka na kaagad dito. Maraming salamat po. Utang na loob na naman po ito sa inyo. Huwag mo nang isipin yon. Hindi ako natutuwa sa ginawa ng Chris na yun sa'yo. Mananagot siya sa akin. Pabayaan niyo na po siya. Nadalan ka na ba ng gamit ng nanay mo? Nasaan na siya? Umalis siya agad kanina. Gagawa ng paraan para makalabas na po ako. Anong paraan? Para namang may magagawa siya. Unless, kausapin na naman niya si Chris. Oops! On second thought, parang this is getting boring eh. Nakakasawa na yung routine. Parang ang luma na. Ayan,
halikan mo ang Draco. Yan ang nababagay sa'yo. Because you've always settled for whatever scraps the world throws at you anyway. What are you waiting for, Rosel? Huwag mong paghintayin ng Draco. Because honestly, mas mataas pa kesa sa'yo yung Draco. Ano? Mahal ko ang anak ko. Pero wala kang karapatan na tratuhin akong parang isang hayop. Oo, mahirap lang kami. Pero may dignidad kami. Via, hindi laro to. Buhay ng anak ko ang nakasalalay dito. Ngayon, kung di ka masaya sa buhay mo, pwede ba? Huwag kaming mga mahihirap ang pagtripan mo! O ano ka ngayon, ha? Libasa kayo? Kung may mga pera kayo? Akala nyo kahit ano pwede nyong gawin sa aming mga mahihirap? Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang utak nyo? Oo nga! Sobra ka! Isahan ka pa sa mga magkabilang at teleserye! Ang corny mo! Pwede na sa'yo! Kaya nga! Tama kasi! Tama kasi! Nagmamatigas ka? Bakit? Ano ba yung pinagmamalaki mo? Oo. Mahirap lang kami. Kulang kami sa pera. Pero mabuti akong tao. Hindi katulad mo. Buhay ka pa, pero nabubulok ka na. Pawiin yung sinabi mo lang yan. Dapat mo lang yan. Bakit hindi kaya ikaw ang umalik sa tura mo? Yun ang tapang mo. Tapang mo ng kaibigan kaya mo. Ayan! Ayan mo ako! May grabe yung ate! Isa ka pa! Mga salad kayo sa mundo! Ayan ang mga... Tigil ka na! Ikaw ang dapat na nililinis eh! Dapat ikaw ang nililinis eh! Napakadami na... Excuse me! Ano ba? Bitawan niyo ako! Yung babae niya lang palayasin ninyo! She has no right to be here! At bakit ako lalayas dito? Ikaw pa may-ari nito, ha? Alam mo, ano sinasabi sa hospital na to? Eh, ano ba alam ko? Nag-aaway po ba kayo? Ben, sinugod ako ng babaeng yan. Napakawalang yaga talaga. Wala siyang breathing. Uy, Melania. Anong ginagawa mo rito? May gusto kasi akong itanong kay Rosel. Wala pa siya. Actually, walang tao dito ngayon kaya pinabantayan sa akin. Bakit? Nasaan yung mga tao? Nakakulong pa rin kasi si Tyrone eh. Inaasikaso nila. Oo nga pala. Si Tali, umuwi na ba siya? Yun na nga, hindi pa rin umuwi. Kinukontak ko nga kasi nag-aalala na si Aling Rosel. Baka raw kausapin ako eh, pauwiin ko na raw. Ano, sumagot ba siya? Eh, hindi nga nag-reply eh. Sa bagay, hindi naman kasi kami close. Pero nakaka-worry rin pagtapos nung nangyari sa kanila ni Aling Rosel. Parang pinagtabuyan na rin kasi si Tali. Nasaan na kayong batang yun? Pwisit ka! Tumagdag ka ba talaga?
Sila na ngayon may atraso sa atin. Sila pa yung matapang anak. Sumusobra na sila! Totoo po ba to, Miss Rosel? Ba't po ba kayo nandito? Bel, pasensya na. Hindi ko gusto manggulo. Pero nagpunta lang ako dito kasi gusto ko na kausapin. Gusto ko na kausapin para sa anak ko. Anak, huwag kang makinig sa kanya. Gusto niya na iurong natin ang demanda. Pero anak, hindi ako pumayag. Dahil nakikiusap ako sa inyo. Alam niyo naman na hindi masamang tao yung anak ko eh. Naging magkaibigan sila ni Tyrone, di ba, Bel? Kilala mo si Tyrone. Alam mong hindi ka niya magagawang saktan. Anak, huwag kang makinig sa babaeng yan. Nag-usap na tayo, nagkasundo na tayo, di ba? Sasampahan natin ng bagong kaso si Tyrone. Frustrated murder dahil muntikan kanyang patayin. Bel, walang kasalanan si Tyrone. Di ba? Wala siyang kasalanan. Naging magkaibigan kayo, di ba, Bel? Dahil utak kriminal kayong mag-anak. Hindi totoo yan. Pwede ba, Via, wag mo nang idama yung anak ko dito? Mabuti siyang tao! Lalayas ka? Oo. O sige, lumayas ka! Wala kang utang na loob. Lumayas ka! Layas! Alam ko na bigla ka lang. Pero kayo pa rin yung pamilya ko. Kayo pa rin yung nanay ko. Nay, kailangan kita, Nay. Kailangan kita, Nay. Nay, sumagot ka, please. Nay, sumagot ka, please. Huwag mo akong iwan, Nay. Huwag mo akong iwan. Wala na naman! Wala ka talagang kwentang ina! Kahit kailan! Please, Bel, nakikiusap ako sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo. Iurong mo na yung demanda laban sa anak ko. Nakikiusap ako. Wala siyang kasalanan. Walang kasalanan ng anak ko. Bel, anak, huwag mong gagawin yan. Ako ang mami mo, akong sundin mo. Anak, paano kung ulitin nila yung ginawa nila sa'yo? Tapos this time, mapatay ka na nila, ha? I'm just looking out for you. Hindi gagawin ni Tyrone yun. Hindi nasisirain ang buhay niya. Hindi ganun ang anak ko, Bel. Hindi ganun si Tyrone. Piniwala ka sa akin. Kaligtasan lang ni Bel ang iniisip ko. Tiya, pwede ba tumigil ka na? Alam ko na magalit ang pinaiiral mo eh. Gusto mong gumante kaya si Tyrone yung tinatarget mo. Pues, wala ka nang magagawa. Mapupulok na sa kulungan niyang anak mo dahil nakapag-desisyon na kami ni Bel. At wala na makapagbabago nun. Di ba, anak? Mami, hindi naman po kailangan umabot sa ganito eh. Okay naman po ang kalagayan ko eh. Pabayaan na lang po natin si Tyrone. What are you saying? Salamat. Maraming salamat. Salamat. Hindi na po kasampahan ng kaso si Tyrone. Maraming salamat. Napakabuti mo talaga. Salamat sa'yo, Bel. Salamat. Salamat. How dare you embarrass me in front of all these people? Wala ka talagang kwentang nanay. Pinabayaan mo na ako. Hindi mo naman talaga ako man. Si Tyrone na lang lagi yung iniisip mo. Ang sama-sama mo.
Tali. Hindi mo na talaga ako binigyan ng kahihiyan! Mommy, please let me explain. No! This only goes to show na mas pinapaboran mo yung mag-anak na yan kaysa sa pamilyang kumupkup sa'yo. Kaysa sa amin na nagpalaki sa'yo! Mami, hindi po ganun. Ang gusto ko lang, maging okay ang lahat. Ano sabihin mo? Ingrata ka talaga! Wala kang utang na loob! Binuhay ka namin! Pinalaki ka namin! Pagkatapos kang iwan na parang basura ng tunay mong magulang! Pinulot ka namin! Binihisan! At itinuring na para sa amin! Tapos ano? Etong simpleng bagay na to na hinihiling ko sa'yo, hindi mo magawa! Mami, grateful po ako sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. But I just want to do the right thing para po kina Tyrone. Dahil tuwag ka. Wala kang buto. Hindi ka marunong gumante o lumaban. Hindi nga kita kadugo. Hindi kita anak. Tali, sandali. Kanina pa kita hinahanap. Nag-aalala ako sa'yo. Tali. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Umalis ka. Tali, halika na. Iuwi na kita, ha? Hindi kita papabayaan. Iuwi na kita. Sige na. Iuwi mo ako. Saan ba yung bahay ko, ha? Saan yung bahay ko? Where do I belong? Sabihin mo sa akin, sino ba yung pamilya ko? Ako, Tali, andito ako. Ha? Andito ako, anak. Anak, andito ako. Hindi! Alam mo, kasalanan mo to eh. Kung hindi mo ako binigay kay Rosel, sana hindi mangyayari lahat ng to. Alam mo ano nangyari? Binigay mo lang ako ng parang kuting. Alam mo kung gaano kasakit yun? Patawad, anak. Tali, anak, patawad. Patawarin mo. Patawarin mo ko, anak. Alam mo, wala kang kwentang ina, no? Pinabayaan mo lang ako. Kaya nagkakaganto yung buhay ko. Ngayon masaya ka na. Alam mo, yung ginawa mo sa akin, walang kapatawaran. Lagi mo yung tandaan. Patawarin mo. Tali, patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko, anak. I'm sorry. I'm sorry. Ang sama-sama mo. I'm sorry. I'm sorry. Hindi niyo ko mahal. Ang tagal-tagal kita hinintay. Okay ka lang ba? Okay lang po ako. Sorry sigurado ka ba? Ano? Sige na po. Puntahan niyo po si Tyrone. Sabihin niyo po na wala na po siyang kaso. Tawagan ko na po yung presinto. Sabihin ko na i-release ko na po siya sa kulungan. Sige na po. Salamat Napakabuti mo talaga. Salamat. Maraming salamat. Naniniwala naman po ako na mabuting tao si Tyrone. Alam ko naman na hindi niya ako sasaktan. Paano kayo ng mami mo? Okay lang po. Sanay naman po ako kay mami. Parati niya pinapamukha sa akin na ampon lang ako. Lalong-lalo na pag may nagagawa akong di niya gusto. Intindihin mo na lang yung mami mo, ha? Pero tao rin po ako eh. Minsan, iniisip ko na sana
Sana di na lang siyang umampon sa akin. Pero, wala naman po siyang kasalanan eh. Pero, yung tunay kong magulang, sila ang dapat sisisihin. Sila ang dapat managot. Ba't ba nila ako iniwan? Ba't ba nila ako pinamigay? Naaawa ko kay Bel. Sinaway niya si Via para lang mailigtas si Tyrone. Dahil alam niya na mali yung nanay niya. At isa lang ang ibig sabihin nun, mabuting tao talaga si Bel. Maayos ang puso, ang isipan. At higit sa lahat, marunong maawa sa kapwa. Pero, nasakripisyo naman yung relasyon nilang mag-ina. Ayokong kaumuhian siya ni Via. Siyempre, pamilya pa rin sila. Sa sama ng ugali ni Via, sigurado ako hindi itong first time. Sigurado matagal niya nang minamaltrato yung anak niya. Kung minsan, parang hindi ko po nararamdaman na love ako ng mommy ko. Kawawa naman si Bel. Sino kaya yung tunay niyang mga magulang? Nasaan ako? Ano nangyayari? Ano ba ginagawa sa akin to, ha? Dahil ako ang nanay mo. So ngayon, bumabawi ka sa akin, ganun ba? Siguro nga. Malaki yung kasalanan mo. Kaya hindi ko bastang tatanggapin na ikaw yung nanay ko. Pero Tali, yun ang totoo. Si Rosel yung nagpalaki sa akin at hindi ikaw. Bakit? Minahal ka ba niya ng parang kanya? Ha? Tingnan mo nga ganun ka na lang niya kadaling ipinagtulakan, di ba? Ganun ka na lang niya ipinagtabuyan. Tali, si Rosel at si Tyrone, hindi mo kadugo. Ako. Ako ang pamilya mo. Kaya dapat tayo yung magtulungan. Dapat tayo yung magkampihan. Kasi balang araw, gagantihan natin si Rosel. Babalikan natin siya sa lahat ng mga ginawa niya. Tayong dalawa yung magtutulungan para gawing impyerno yung buhay nila ni Tyrone. Anak, makakalaya ka na. Talaga, Nay? Oo. Kakaalis lang ni Ate Jacinta. Nagbayad ba siya ng bail? Hindi na kailangan mag-bail ni Tyrone. Paano po ako makakalabas, Nay? Pinakiusapan ko si Bel. Pumayag na siya na iurong yung demanda laban sa'yo. Kaya anak, makakalaya ka na. Talaga po, Nay? Mabuting tao si Bel. Iniisip talaga niya yung kinabukasan mo, kaya umayag siya na wag lang palalain pa yung sitwasyon. Kaya anak, makakalaya ka na. Salamat po, Nay.
mahimasmasan ka lalo kasi madami ka ata nainom kanina eh. Ayan, higupin mo na habang mainit pa. Masisisi mo ba ako? Sa dinami-dami ng ipinagtapat mo sa akin. Nung una, ampon ako. Ngayon, nanay na pala kita. Hindi na tayo maghihiwalay. Alam mo, masasanay ka rin na parati tayo magkasama. So, ang sabi mo, ipinalit ako ni Malu sa tunay na anak ni Rosel, tama ba? Oo, gano'n na nga. Kaya ka lumaki kay Rosel. So, kung hindi ako, nasaan yung tunay na anak ni Rosel? Yan yung hindi ko pa alam. Pero hindi yun ang mahalaga. Ang importante, magkasama na tayo. Hindi pa rin ako convinced na ikaw yung nanay ko, kaya huwag mo muna akong hawak-hawakan. Tali, gagawin ko lahat para makumbinsi ka. Ang gusto mo ba magpa-DNA test tayo, ha? Para makita mo yung totoo? Tali, hindi ako nagsisinungaling. Anak kita. Mag-ina tayo. Oo, bukas may lalabas na kita. Pero sure ka ba na kaya mo na? Oo naman, Dad. Kanina nga, nakatayo nga ako mag-isa eh. Ikinuwento sa akin yung nurse. Nagkagulo daw dito kanina. Yes po. Nagkasagutan kasi po sina Mommy at Miss Rosel. Nakiusap po kasi sa akin si Miss Rosel na iurong yung demanda kay Tyrone. Nag-decision po ako in favor of Miss Rosel and Tyrone. Minasama yun ni Mommy, kaya yun, nagalit siya sa akin. Alam mo, sang-ayon ako dyan sa ginawa mo. Mabait si Tyrone. Hindi niya deserve na masira ang buhay niya. Pero parang ayaw tanggapin niya ni Mommy eh. Alam mo, hindi ko talaga alam kung bakit galit na galit siya kay Miss Rosel. Alam mo, nagsiselos kasi yung mami mo. Yun lang yun. May basis po ba yung pagsiselos niya? Wala. Talagang hindi lang maalis sa kanyang pagdududa yung pagsiselos. Alam mo, Dad, sana maging maayos na ang lahat sa pamilya natin. Sana malagpasan na natin ang mga challenges na to. Huwag ka na mahiya. Ibahin mo ako kay Rosel. Hindi kita baby. So ano na yung plano? Sasabihin mo na ba kay Rosel yung totoo? Pupunin mo na ako sa kanya? Depende. Bakit? Sasama ka ba sa akin kung sakali? Hindi. Hindi pa ako sigurado. Depende. Basta hindi dapat malaman ni Rosel na mag-ina tayo. Well, sa ngayon. Hindi pa niya dapat malaman ngayon. Bakit nga ba? Dahil hindi dapat masira yung diskarte ni Darius. Dapat tuloy-tuloy lang. Teka, anong diskarte? Unang-una, bakit pa ba pinakasalan ni Tito Darius si Nanay Rosel? Kung magjowa naman talaga kayo. O tignan mo, nagmukha ka patuloy kabit. May plano kasi si Darius eh. Huhut-hutan niya ng pera si Rosel. Welcome back, Tyrone! Akala ko talaga magtatagal ka na sa kulungan. Nagawa namin ang paraan.
Oh, Chuchi, salamat sa pagbantay mo dito sa bahay habang wala kami. Ayos lang, Aling Rosel. It's my pleasure to help. Kaso lang po, wala pa po si Tali. Wala pa? Hindi pa umuwi simula kanina? Wala pa po ni Honey Ho. Tinatawagan ko nga po, di nga lang ako sinasagot. Out of reach na po yung phone niya. Nasaan na kaya si Tali? Baka naman pumunta sa barkada, doon tumambay muna. Tyrone, may alam ka ba na kung saan siya pwedeng pumunta? Di po eh. Dati po may barkada siya. Pero ngayon wala nang barkada si Tali sa school. Magmula nang na-expose siya na mahirap lang siya. Baka mamaya, dinibdib ni Tali yung mga sinabi ko sa kanya. Rosel, dati naman nagtatalo kayo ni Tali pag napapagalitan mo siya. Pero lagi namang bumabalik yun. Hindi, Adela, iba ito eh. Ngayon lang kami nagkasagutan ni Tali ng ganito katindi. Sana naman okay si Tali. Teka. Huwag ka muna mag-isip na kung ano-ano. Hahanapin natin muna si Tali. Nagpapatawa ka ba? Walang pera si Rosel. Mas mahirap pa yun sa daga. Si Rosel, wala. Pero si Jacinta, oh my God! Meron, sobrang dami. Anong connect? What if si Jacinta na lang yung lokohin niya? Kung na si nanay? Alam mo naman na tuso yun, di ba? Hindi yun magpapaloko. Saka di ba galit na galit yun kay Darius? Kaya nga, ang pinunterya ni Darius, si Rosel. Si Rosel yung inuto niya. So bakit nga si nanay? Yung tanong ko eh. Okay, ganito yan na. Si Rosel kasi saka si Tyrone, malapit kay Jacinta, di ba? Oh. Ngayon, nalaman ni Darius na ipapamana daw ni Jacinta yung kayamanan niya kay Tyrone. Seryoso ka ba? Oo. O ngayon, naiintindihan mo na yung koneksyon. Kaya dapat talagang makisama si Darius kay Rosel. Yun. Kakamgamin namin yung kayamanan ni Jacinta gamit si Tyrone at si Rosel. At ngayon na alam mo na, kasama ka na rin sa plano. Kaya hindi dapat malaman ni Rosel yung relasyon namin ni Darius kasi hindi dapat masira yung plano. Pero paano pag hindi ako papayag? Alam mo, wala akong makita na rason kung bakit hindi ka papayag. O paano nga pag ayoko talaga? Kahit na nanay pa kita, pero ngayon lang kita nakilala. I still don't trust you. Kaya magsusumbong pa rin ako kay Rosel. Pasensyahan na tayo. Taliwag. Darius, kinakabahan ako eh. Baka mamaya tuluyan ang lumayas tong si Tali. Baka hindi ko na siya makita. Ka magpanik. Nahanap nga natin eh. Si Tali ba yun? Tali? Tali! Tali, anak! Anak, nandito ka lang pala. Ngayon, tinatawag mo akong anak. Tali, pasensya na. Sorry na. Nabigla lang din ako sa mga nasabi ko. Pagpasensyahan mo na ako. Tali, patawarin mo na nanay mo. Tama ka na nga dyan sa bait-baitan mo. Alam mo, hindi mo ako maluloko, ha? Tali, ano ka ba? Pati ba naman ang Tito Darius mo pagsasaltaan mo ng ganyan? Iba dapat lang, Nay. Dahil marami kang kailangan malaman tungkol dyan sa asawa mo.
Tali, nakakain mo ka ba? Nay, makinig ka ng mabuti. Kaya ka pinakasalan niyang lalaking niyan dahil ginagamit ka lang niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba totoo, Tito Darius? Kaya mo pinakasalan yung nanay ko dahil gusto mong mapalapit kay Madam Jacinta. Kasi hindi mo siya match, diba? Kaya si nanay yung ginagamit mo. Tali, yun lang ba yun? Anong yun lang yun? Nay, mag-isip ka nga, big deal yun! Pinakasalan ka nito, tas may iba naman pala siyang motibo? Oh my God! Anak, kung yun lang naman ang motibo ni Darius ay para magkaayos sila ni Madam Jacinta, okay lang naman sa akin yung wala namang kaso yun. Nay, for me, it's a no. Hindi yung true love. Okay? Mali ka doon, Tali. Okay. Kung aminado man ako na ginagamit ko ang nanay mo para mapalapit ako kay ate, hindi ibig sabihin nun na hindi ko mahal ang nanay mo. Ewan ko sa'yo. But for me, Nay, still a no. Hindi pwede yun. Huwag kang mag-alala, Tali. Araw-araw papatunayan ko sa'yo na karapat-dapat ako sa nanay mo. Anak, ang mahalaga sa akin, naparamdam mo na may malasakit ka para sa akin pagkatapos ng mga nangyari. Kaya salamat. Basta, Nay, kahit anong mangyari, nanay pa rin kita. Kaya sa'yo ako kakampi. Salamat, anak. Na-appreciate ko yun. Please, wag mong gagawin yun. Bakit, Melania? Ayaw mo ba na free na kayo ni Tito Darius sa mga secret affair ninyo? Alam mo, sayang kasi yung mga pinaghirapan namin, yung mga sinakripisyo namin. Tali, lahat tayo naghahangad na yumaman. Diba ngayon, pag naging successful yung plano ni Darius, hindi kita papabayaan. Magkakaroon ka rin ng share. Sinusuhulan mo ba ako? Ha? Oo, kung yan yung gusto mong isipin, edi sige. Pero ang totoo kasi, yung makukuha namin ni Darius, magkakaroon ka na rin nun. Bibigyan kita kasi anak kita. Pero gaano ba kalaki yung projection na makukuha natin? Ayan, bilyong pera, Tali. Para tayong nanalo sa loto ng mga 5 beses. Talaga? Kaya pag pumayag ka, Tali, hindi ka nang maghihirap. Pwede mo nang balikan yung mga umapi sa'yo sa school. Pwede mo silang pagsasampalin ng pera. Tulad nung sinabi mo sa akin, pagsasampalin mo sila ng pera isa-isa. Tali, imaginein mo yung buhay na hindi ka na maghihirap ulit. Hindi ka na maaapi. At ang importante, hindi ka na maaapi at hindi ka na mapapahiya. Talaga? Gusto mo? Opo. Asa ka pa. Magtiis ka. Pero, sige nga. Dapat hindi kita bibigyan eh. Pero sige, papatikim ko to sa'yo. Ayan, tikman mo. Yan, oh. Masarap, di ba? Masarap ay kainin mo. Gusto mo, di ba? Yan, masarap yan. Masarap yan. Yan, oh, ayan, natikman mo na. Ha? Sorry ka. Purita ka. Kaya magtiis ka. Kayong mga dukha,
wala kayong matitikman na masarap sa buhay. Ha? Kaya ikaw, Tali, magsumikap ka. Dahil habang buhay kayong magiging ganyan kung hindi ka kikilos. Naintindihan mo? Masarap? Ayan. Yan, sige, tikman mo pa. Yan. Yan, tikman mo pa! Oh, iiyak ka? Ha? Iiyak na yan! Iiyak na yan! Iiyak na yan! Alam mo, tama ka. Sige. Actually, sawa na rin akong maging mahirap. Kaya kailangan ko nang makuha lahat ng pwede kong makuha in this lifetime. At yung Jacinta na yan, gagantihan ko siya. At siya naman ang maghihirap. May mga darating akong bisita. I know sa weekend pa yon, pero gusto ko prepared na lahat. Kaya, sige, ayusin na natin. Yan. Okay. Bel, andito ka na pala. Halika, tulungan mo kaming gumawa ng fruit salad. Malu, sino nagsabi sa'yo magdesisyon ng ganyan? Sorry. Mommy, I'm really sorry. No. Walang kapatawaran yung ginawa mo. Ipinahiya mo ko. At hindi mo na ginalang yung pagiging ina ko sa'yo. Please, Mommy, I'm really, really sorry. Please. Pwes, kung ganito ang gusto mong mangyari, sige! Ibibigay ko sa'yo. Simula ngayon, hindi na kita ituturing na anak. Ipaparamdam ko sa'yo na sampid ka lang sa pamilyang to. Paplastikin ko yung daddy mo. Pero ikaw, wala na akong amor sa'yo. Alam mo, kung pwede nga lang na ibalik kita sa mga totoo mong magulang, ginawa ko na. Buwisit ka! Umalis ka na nga dito. Sikat mo ng araw. Oh, anak. Sigurado ka bang kaya mo nang pumasok? Okay na ako, Nay. Tsaka sayang naman kung a-absent na naman ako. Ay, alam mo ba ang Tito Darius mo, nagpaplano na mag-outing daw tayo. Pero sabi ko, ayoko nang gumastos eh. Basta ang importante magkakasama tayo, hindi ba? Mabuti nga na nagkaayos kayo ni Tali. Pero parang may nararamdaman ako kay Tali eh. Ano po yun? Alam mo anak, hindi ko mapaliwanag pero alam mo, parang may malaking pader sa pagitan naming dalawa. Nay, noon pa naman ganun na ang datingan ni Tali sa atin. Malapit siya pero parang ang layo. Oo nga anak. Hindi kagaya mo, madaling mahalin. Siyempre, Nay. Lovable ako. Aminin mo na. Aminin mo na. Oo nga. Ay. Mahal na mahal kita, anak. Nay, mahal na mahal kita, ha? Alam ko naman. Sige, Nay. Alis na ako, ha? Sige, mag-iingat ka, ha? Okay, Nay. Tama si Melania. Iba talaga yung trato mo kay Tyrone. Hindi mo talaga ako anak. Babawi rin ako. Leader arc is loading. Just wait.
Frankie, totoo ba to? Binabati mo na ako? Or not? So you mean, napatawad niyo na ako? Not exactly, but we're considering it. Lalo na si Addison. Where is she? Ayaw pa niya makita in public. You know the drill, image protection. But she's willing to give you a chance. That said, pinapapunta ka niya sa abandoned building sa campus later, 6 p.m. Are you down? Abandoned building? Are you for real? Tali, listen. Ayaw ka pa niya makita with her sa open area. Not yet. Not yet until ma-fix niyo everything. So what now? Are you in or not? One-time offer lang to, girl. It's giving now or never. Come on. Akala ka ba talagang makipagbati kami sa'yo, ha, Tali? Never. Ayoko mamatay dito, please. Hindi ka mamamatay. Bakit ang bait mo sa akin after everything I did to you? Hinahanap kasi nila si Belle. Hindi pa nga umuwi, di ba? Kanina pa po kasi ako nag-message sa kanya. Ikaw at yung nanay mong malandi, malaki ang kasalanan niyo sa akin at sa pamilya ko! Bakit sinabi yan na mga agaw ka? May relasyon ba kayo ni Sir Chris? Wala ka talagang magagawa kasi pare-pareho tayong may kasalanan. Parang hindi ko na nga kaya kanina eh. Gusto ko na sabihin kay Sir Chris na anak din niya si Tyrone. Malu? Ano sinabi mo?